muna tayo. So napag-aralan natin last Bible study ang patungkol sa Sabat. At nakita natin na malayong-malayo ito sa pinapatupad ng mga religious leaders ng Israel. Sila ay nagdagdag ng katakot-takot na man-made rules and regulation on the Sabbath day na kahit sila mismo ay hindi nila magawa. Ito dapat ay joyous day of the week, pero dahil sa dami nilang idinagdag na bawal, kaya ito ay naging worst day of the week sa mga Hudyo. Itong man-made Sabbath ang binubuwag ni Jesus Christ, kaya intentionally ginagawa niya ang mga ipinagbabawal ng mga religious leaders na gawin tuwing araw ng pamamahinga. Like yung pagpapagaling na may sakit. Sa kanila, bawal daw yun. Ipinakita sa atin ni Jesus na siya ang Lord of the Sabbath. At ang Sabbath, sabi niya, ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Ginagawa nila ito sa Old Covenant once a week, and it was a time of rest and a time of worship to the one true God. Pero noong dumating si Jesus, hindi na lang once a week ang Sabbath rest sa mga followers ni Christ, kundi walang hanggang kapahingahan sa paggawa ng work righteousness ang ibinigay ni Jesus sa mga tao niya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan i-earn ang iyong salvation, hindi mo na kailangan pagpagurin pa. Okay? Nakita natin kung paano nangitngit sa galit ang mga religious leaders sa ginawang pagpapagaling ni Jesus sa araw ng pamamahinga. Ngayon naman makikita natin ang pagpili ni Jesus ng mga apostol niya. Form of judgment ito sa mga religious leaders ng Israel dahil wala kahit isa sa kanila ang napabilang sa mga apostol ni Jesus. Sila ang itinuturing na guardians of the law at bihasa sa salita ng Panginoon. Pero lahat sila ay nireject ang misayang ipinadala ng Diyos sa kanila, kaya wala kahit isa sa kanila ang napabilang sa mga apostol ni Christ. Sa Old Testament, ang 12 tribes ni Jacob ang representative ni God. Ngayon naman sa New Testament, pumili din si Jesus ng 12 men na magre-represent sa kanya at ang mga ito ay tinawag niyang apostles. Sampal ito sa mukha ng mga religious elite dahil mga common, ordinary men ang piliin ni Jesus bilang representative niya. The 12 were not from the established religious elite. Wala sa kanila ang Pharisees. Later on na lang si Apostle Paul nang madagdag siya, di ba? Sadducees, wala ring Sadducees sa kanila, priests, Levites, rabbis, or scribes. Hindi din ganoon kayaman ang mga ito, except kay Matthew na yumaman sa pangingikil sa mga tao sa pamagitan ng buwis. Hindi rin sila intellectually elite dahil hindi naman sila nag-aral sa mga rabbinic schools. They were uneducated and untrained men, noteworthy only for having been with Jesus. Ilan sa kanila ay fishermen. Ang isa ay tax collector na considered na traitor sa kapwa niya Hudyo. Another was a political revolutionary, and the other one was a money grabber who turned out to be a traitor. Lahat sila ay mula sa Galilee except kay Judas Iscariot. Hindi sila sophisticated and cultured tulad ng mga Judeans. Yet sila ang ginamit ng Panginoon, including Apostle Paul, minus Judas Iscariot, to change the course of history. So, simulan na natin himayin ang ating passage for today. So, yung title natin, Common Men and Common Calling. Sabi sa verse 12, it was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. The word time here does not refer to calendar time such as a specific day, week, or month, but is a general term for season, era, or period. So ang ibig sabihin nito, ito yung time kung saan nagiging intense na ang conflict between Christ and the scribes and Pharisees na nakita natin sa chapter 5. At dahil painit na ng painit ang kanilang alitan, kaya bago mawala si Jesus, pumili siya ng mga lalaking magtutuloy sa ministering sinimulan niya. Alam niya, kailangan nila ng intensive preparation and training bago pa mangyari ang kanyang kamatayan sa cross. Dahil alam niya na very important ang gagawin niyang pagpili ng mga representative niya, kaya he went off to the mountain to pray. Hindi sinabi kung anong mountain ang pinuntahan ni Christ dito, okay? Pero isa lang ang mapapansin natin sa pagiging tao ni Jesus Christ. Lagi siyang nagpupunta sa mountain or secluded place para magdasal. Para malaman niya ano ba ang will ni God
na gawin niya. So to seek God's guidance sa kanyang magiging desisyon and for empowerment. Kaya he went to the mountain to pray. Remember, sa kanyang pagiging tao, sinet aside ni Jesus Christ ang kanyang divine attributes. So fully dependent siya ngayon sa kanyang ama. Tulad ng sabi niya sa Book of John that he only do what the Father's will. Kung ano yung will daw ng kanyang ama, yun lang ang ginagawa niya. Sabi dito sa John 6:38, pakibasa, Princess. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So tulad nating mga tao, para malaman niya ang will ni God, siya ay nakikipag-usap dito through prayer. Napakahalaga ng desisyon na gagawin ni Jesus dito dahil para ito sa future course of redemptive history. Kaya naman, he spent the whole night in prayer. Ako, nung naano ko to, yung parang, nung nabasa ko to, medyo nahiya ako dahil kung pag nag-pray, napakabilis lang nating mag-pray, di ba? Tapos sabi ko, si Jesus Christ, whole night, parang hindi ko yata kayang mag-whole night prayer. Ang pinakamatagal na ginawa ko is 30 minutes dahil may nanghingi ng parang ginawa kaming prayer warrior. So 30 minutes yun. Tagal na ako doon. Eto, tignan nyo whole night. So tignan natin. To spend the whole night in Greek is dianokterion. Dito lang sa New Testament lumabas itong word na ito. It denotes an activity that continues throughout an entire night. Ibig sabihin, talagang whole night prayer itong ginawa ni Jesus Christ dito. Grabe ano? At yung phrase na prayer to God, sa Greek ang nakalagay daw dyan ay in prayer of God. So pinapakita nito, he was not only man, but he is God because he was in the prayer of God. Ibig sabihin, engaged siya sa intertrinitarian communion. He is in communion with the Father before selecting the 12 apostles. Anong ibig sabihin nun? His prayers were all perfectly consistent with the mind and will of God dahil siya mismo ay God. So dito makikita ulit natin ang mystery ng kanyang pagiging human at the same time ng kanyang pagiging Diyos. And verse 13, and when they came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also named as apostles. So ang naging resulta ng overnight communion niya kay God is ni-reveal ni God sa kanya ang will niya kung sino sa mga disciples niya ang pipiliin niya bilang apostles para i-train niya at i-commission. Kaya when they came, he called his disciples to him. Disciples translate the plural form of matetes, which means student, follower, or learner. Sa Greek and Jewish culture, yung mga kilalang mga rabbis, orators, philosophers, or teachers, nakaka-attract ang mga ito ng mga followers and later on susunod sa kanila ang mga ito saan man sila magpunta. Kaya dito, hindi lang 12 ang disciples or followers ni Jesus Christ. Dahil mababasa natin sa chapter 10, pakibasa, Laika. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. So probably, more than hundreds ang followers ni Jesus Christ dito. Out of the large group of disciples, Jesus chose 12 of them. Yung pagpili ni Jesus Christ dito sa 12 ay hindi random dahil itong number na ito ay symbolic sa 12 tribes of Israel. Kaya nga noong nawala na si Judas Iscariot, naghanap kaagad sila ng ipapalit sa kanya at yun nga ay si Matthias. At tulad na sinabi ko sa introduction kanina, dahil sa nireject ng mga religious leaders si Jesus Christ, kaya naman itong 12 na pinili ni Jesus, ang except kay Judas, okay, ang magsiserve as the leaders of the new
true Israel of God, the spiritual Israel. So Jesus made that connection clear in Luke chapter 22 when he told the 12 that they would reign over Israel in the millennial kingdom. So pakibasa, Ate Hannah. And just as my Father has granted me a kingdom, I now grant you the right to eat and drink at my table in my kingdom, and you will sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. So parang na yung role nila nagpalit na. And these 12 whom he also named as apostles. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng salitang apostles? In Greek, it is apostolos. It refers to a messenger, ambassador, one sent on a mission or representative invested with the full authority of the one who sent him. So Jesus himself was the apostle of God based sa sinabi sa Hebrews 3 verse 1. Pakibasa, Ate Chloe. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. So Jesus act on behalf of God. Siya ang ipinadala ng Diyos to proclaim the gospel of salvation. Ngayon naman, Jesus designated the 12 to act on His behalf para ipagpatuloy ang kanyang nasimulang ministry. Ngayon tignan natin kung sino ang 12 na pinili ni Jesus Christ, okay? Sabi dito, Simon, whom He also named Peter, and Andrew, his brother, and James and John, and Philip and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, James, the son of Alphaeus, and Simon, who was called the Zealot, Judas, the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. So Peter's name is always first in all 4 books, Matthew, Mark, Luke, and Acts. And Judas Iscariot was always the last, except sa book of Acts, dahil patay na siya doon at papalitan na siya ni Matthias. Though yung mga names nila minsan nakashuffle, pero si Peter ang laging unang binabanggit dahil siya ang tumatayong leader ng mga ito. Makikita din natin dito na ang pagkakasulat ng pangalan nila ay base kung gaano sila ka-close kay Jesus Christ. At ang unang tinawag ni Jesus para maging alagad niya ay ang grupo ni na Peter, James, John, and Andrew. Makikita yan sa John 1, verses 35 to 42. At itong grupo din na to, ang most intimate kay Jesus Christ except kay Andrew, okay? Ito ang close group ni Jesus. Sina Peter, James, and John lamang ang nakasaksi sa transfiguration ni Jesus Christ. Ito yung time na inalis ni Jesus ang kanyang human flesh at ipinakita ang kanyang divinity sa tatlo. At dahil sila ang most intimate companion ni Christ, kaya na mas madami ding naisulat patungkol sa kanila kumpara sa ibang apostles ni Christ. Itong 12 na pinili ni Christ ay galing sa iba't ibang sekta ng lipunan. Hindi sila magkakatulad, okay? Example, si Matthew ay isang tax collector. Itinuturing siyang traitor ng mga kababayan niya dahil nagtatrabaho siya sa Rome na sumakop sa bansa nila, while si Simon the Zealot was a member of the Zealots. Ito yung parang may, yung gano'n sila kasigasig, okay, sa kanilang bansa. Grupo ito ng mga taong kumakalaban naman sa Rome. Kilala yung iba sa kanila sa tawag na sikari dahil lagi silang may dalang daggers para silang mga terrorist dahil kinakalaban nga nila ang bansang sumakop sa kanila. So kinikidnap at pinapatay ng mga Zealots ang mga Romans and Jews na pinag-iisipan nilang loyal sa Rome. Kaya kung tutuusin, mortal enemy itong si Matthew at Simon the Zealot. Pero dahil sa devotion nila kay Jesus Christ, kaya hindi natin mababasa na nag-away ang dalawa na ito. Kung hindi sa devotion ni Simon kay Jesus Christ, malamang napatay na niya si Matthew. So itong devotion ng 12 kay Jesus Christ, syempre except kay Judas, okay? Ang nagmold sa kanilang relasyon sa isa't isa. Kaya kahit sila ay may different background, occupation, temperament, and political views, sila ay hindi nagka-clash. Bago natin kilalanin isa-isa ang 12 apostles, tignan muna natin the important roles of the apostles.
The apostles were important for at least 6 reasons. So marami pa ito pero 6 lang ang nilagay ko, baka hindi na tayo matapos. So una, they were the foundation of the church together with the prophets. Ang mga apostles and prophets ang foundation ng Christian faith. Pakibasa. Si Kuya Ian, makakabasa na? Opo. Yeah. Sa makatuwid, hindi na kayo ang dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayanan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyon, inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukoyan ay si Kristo Jesus. Thank you, Kuya Ian. So napakahalaga ng role nila dahil sila ang pundasyon. Kung mabuhay ang pundasyon ng isang gusali or building, madaling gumuho ito. Kaya nga yung sinusunod natin ay ang teaching ng mga apostles na natutunan nila sa kanilang master na si Jesus Christ. And then next, the apostles received revelation which in other generations was not made known. Ito yung sa Old Testament, okay? To the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit. So yung buong New Testament ay isinulat ng mga apostles at ng kanilang mga close associates. At ang mga isinulat nila ay hindi nireveal sa mga Old Testament saints, lalo na ang katauhan ni Jesus Christ na siyang mystery ni God na na-revealed sa New Testament. Kasi sa Old Testament, hinihintay nila ang Messiah, pero hindi nila alam kung sino ang Messiah. Sa New Testament, lumabas na, dumating na ang Messiah. At nakilala ito ng mga apostles, okay? Kaya special talaga sa kanila napunta yung special revelation. Sila yung sa kanila ibinigay ng Panginoon. Kaya bago nasulat ang New Testament, ang mga believers were continually devoting themselves to the apostles' teaching. Pakibasa? Si Ate Rain, makakabasa? Hindi yat. Si Kuya Gab na lang. Sige. Kuya Gab? All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, and to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. So face-to-face, tinuturuan ng mga apostles sa mga believers sa turo ni Christ sa kanila. Sila ang nagpatuloy sa sinimula ni Jesus Christ nung nasa lupa pa siya, kaya nga representative sila ni Jesus Christ. At ang kanilang turo na nakarecord sa New Testament, ang source ng ating doctrine. Wala nang iba, okay? Kaya kung hindi nakasulat sa Bible, hindi iyon ina-acknowledge na salita ng Diyos. And next, the apostles were given to edify the church. So edify means to equip, educate, instruct, teach, train, or guide. Ephesians 4 verses 11 to 12. Pakibasa, Kuya Briggs. Binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba namang mga propeta, ang iba yung mga ebanghelista, at ang iba yung mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Amen. And then next, the apostles' lives were admirable and praiseworthy. Kaya sa Ephesians 3:5, tinawag silang holy apostles. And then sa number 5, yung the apostles were given miraculous power to confirm their message. So the marks of a true apostle, as Paul wrote to the Corinthians, were signs and wonders and miracles. Pakibasa, Denver. When I was with you, I certainly give you proof that I am an apostle, for I patiently did many signs and wonders and miracles among you. Okay. And finally, the apostles were greatly blessed. Dahil bukod sa eternal life na matatanggap nila, nakasulat din sa foundation stone sa New City kung saan tayo titira ang pangalan nila. So tayo lahat may 'di ba, eternal life, pero sila lang ang may ganito na nakasulat sa foundation stone. Tingnan natin, basahin natin. Pakibasa, Ate Hana. The city wall was broad and high, with 12 gates guarded by 12 angels.
and the names of the 12 tribes of Israel were written on the gates. There were 3 gates on each side, east, north, south, and west. The wall of the city had 12 foundation stones, and on them were written the names of the 12 apostles of the Lamb. So nakita nyo? But despite their privileges and importance, makikita natin ang katotohanan na katulad lang din natin sila na imperfect at nakakagawa din ng kasalanan. Meron din silang mga weaknesses which the Lord had to correct. So una, they were slow and lacking in spiritual understanding. Kaya lagi silang nire-rebuke ni Jesus. Magbibigay lang ako ng ilang example, okay? Sabi niya dito, don't you understand yet? Sabi, di ba? Every time na nag-ano siya. And then, sa Mark 8:17, Jesus knew what they were saying. So he said, why are you arguing about having no bread? After nilang makita lahat ng miracles, nag-argue pa sila kung saan sila kukuha ng bread, okay? Don't you know or understand even yet? Are your hearts too hard to take it in? Wait, nasa na ba ako? So, kaya huwag kayong ma-frustrate kung minsan hindi nyo nauunawaan ang lesson natin. Sila nga, God in human flesh na ang teacher nila, pero nahihirapan pa din silang maunawaan ito. Tayo pa kaya, di ba? Kaya ang naging remedy ni Jesus sa pagiging slow-witted ng kanyang mga alagad ay patuloy silang tinuturuan para ma-equip sila. Pinagtiyagaan sila ni Jesus Christ. Even after His resurrection, Jesus spent 40 days with them speaking of the things concerning the kingdom of God. Pakibasa, Princess? Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. At dahil lacking talaga sila sa spiritual understanding patungkol sa mga spiritual things, kaya bago umakyat sa langit si Jesus Christ, He opened their minds para maunawaan nila ang scripture. Pakibasa, Laika? Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Yun. So next, the apostles lacked humility. They were frankly egoistic, self-centered, and proud. Focus sila kung sino sa kanila ang greatest. Kaya minsan narinig sila ni Jesus na pinag-uusapan ito, kaya tinanong sila. Pakibasa, Ati Chloe? And they came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them, "What were you discussing on the way?" But they kept silent, for on the way they had argued with one another about who was the greatest. At mayroon pa sa account ni Luke. Pakibasa, Yen? At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino ang kanilang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at ipinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumanggap sa batang ito, alang-alang sa akin ay tumanggap sa akin. At ang sino mang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinaka-aaba sa inyong lahat ay isang pinakadakila. Kaya nga, hinugasan ni Christ ang mga paa nila, di ba? Para i-demonstrate na kailangang maging humble sila at iserve nila ang bawat isa. And then, the apostles were weak in faith. Matthew 8:25-26, pag-ibasa, Kuya Gab. And they went and woke him, saying, "Save us, Lord, we are perishing." And he said to them, "Why are you afraid, O you of little faith?" Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Meron pa sa Matthew 16:8, pag-ibasa, Kuya Briggs. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya't sila'y tinanong, bakit ninyo pinag-uusapang wala kayong dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. And then, the apostles' lack of commitment. Noong time na inaaresto na si Jesus, iniwan nila ito.
Lahat sila ay tumakas at nangyari ang nakapropesiya sa Old Testament na may scattered ang mga tupa ng shepherd kapag inaresto na ito. Tignan natin sa Mark 14:27-50. Pakibasa, Kuya Denver. On the way, Jesus told them, "All of you will desert me, for the scriptures say, God will strike the shepherd, and the sheep will be scattered." Then all his disciples desert him and ran away. So, ang solusyon ni Jesus Christ dito, He prayed for them to remain faithful. Humanly speaking, parang hindi qualified ang 12 sa napakahalagang task na gagawin nila, no? But remember this, kids, God uses less than adequate people para i-equip ang mga ito for His glory. Jesus knew the apostles' weaknesses, faults, and shortcomings. But He also saw in them the potential under His power to change the world. They are weak, but not Jesus. At itong 12 na ito ang may most noble callings. Dahil sa kanila ipinagkatiwala ang pagpapahayag ng katotohanan patungkol sa gospel salvation ni Jesus Christ. Pero katulad ng lahat ng taong ginagamit ngayon ng Diyos, at isa na ako doon, para kaming mga palayok na gawa sa putik, madumi, at madaling mabasag. Pero may treasure sa loob. Bakit? Para makita na ang kapangyarihan ng Diyos ang dahilan kung bakit nagagawa namin ang ipinapagawa niya. Hindi ito dahil sa sarili naming lakas, kakayahan, o talino, kundi dahil sa power ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin, sa aming mga ginagamit niya, through the power of the Holy Spirit. Sa ganoon, si God ang mag-glorify sa buhay ng mga servants niya. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians 4:7. Pakibasa, Ate Hana. We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves. So ngayon, kilalanin naman natin ang 12 apostles ni Christ. Mauna tayo sa leader nila na si Simon, whom he also named Peter. So ang birth name ni Peter ay Simon Bar-Jonah, which means Simon the son of Jonas, or Jonah sa iba, or John. Yung pangalan na Simon ay very common sa Israel. At tulad ng nasabi ko kanina, dahil laging nauuna sa pagkakasulat ng pangalan ni Peter, kaya masasabi nating nasa kanya ang primary position among the 12. Ang hanap buhay niya ay mangingisda kasama ng kanyang kapatid na si Andrew. They were originally from the small village of Bethsaida. Magbasa yan sa John 1:44. But had to move to Capernaum sa may northern tip of the Sea of Galilee, kung saan nagsettle din si Jesus Christ after niyang iwan ng Nazareth. Ang sabi nila, yung daw ruin ng church building na nakita nila sa may Capernaum ay maaaring itinayo daw ito sa site kung saan mismo dating nakatayo ang bahay ni Peter. Peter was married dahil nakita natin sa ating previous study na pinagaling ni Jesus Christ ang mother-in-law ni Peter. Nung tawagin siya ni Jesus upang maging alagad niya, pinalitan niya ang pangalan ni Simon at tinawag niya itong Peter. Pakibasa, Ate Chloe. And he brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, he said, "You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas," which is translated as stone. So may dahilan ng ginawang pagpapalit ni Jesus Christ sa pangalan ni Simon. Kahit sa Old Testament, hindi basta pinapalitan ni God ang pangalan ng tao niya. May dahilan kung bakit ginagawa niya ito. Ganon din si Jesus Christ dito, okay? So Peter was a sort of a nickname na ang ibig sabihin ay rock. Petros is the Greek word for a piece of rock, a stone. So in Aramaic, it was Cephas. Mula tawagin siyang Peter ni Jesus,
Iyon na ang naging nickname ni Simon. Tulad ng nasabi ko kanina, may specific reason kung bakit ito ang ibinigay na nickname ni Jesus sa kanya. So noong makilala ni Jesus Christ, si Peter, by nature siya ay may pagka-bold or arrogant, impulsive, masyado siyang confident. Pero may pagka-indecisive naman siya. Yung pabago-bago siya ng isip at doubtful. Kaya hindi siya dependable. In other words, careless at irresponsible siya. Mahilig siya magbitaw ng mga salita na hindi niya nagagawa. Katulad siya ng mga tao na sa una lang magaling, pero at the end, iiwan ka nilang mag-isa. Kumbaga, puro lang siya salita. Kulang naman sa gawa. Dahil mataas nga ang tingin niya sa kanyang sarili, kaya puro siya salita. Pero kapag nasa actual na ng laban, wala na. Kumbaga, nauuna nga daw yung bibig niya kaysa sa isip. Yun ang sinasabi ng mga commentator. So, umaatras na siya kapag nandun na sa laban. When Jesus met him, bagay sa kanya yung description ni James sa James 1:8 na double-minded man, unstable in all his ways. Ngayon, pinalitan ni Jesus Christ ang pangalan ni Simon into Peter para magsilbing reminder ito sa kanya kung sino dapat siya. Dahil ang rock or stone ay stable, matigas, hindi nabibend, at hindi nagbabago ang form. So Peter needed to become like a rock. Kaya iyon ang ipinangalan sa kanya ni Jesus Christ. Kaya naman every time nire-rebuke siya ni Jesus Christ, tinatawag niya ito sa totoo niyang pangalan na Simon. Parang it was a subtle message na bumabalik ito sa dati niyang pag-ugali. Example, sa Mark 14:37-38, pakibasa, Ate Ces? Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." And then, after the resurrection, Jesus instructed his disciples to return to Galilee, where he planned to appear to them. Itong impatient na si Simon, napagod siguro sa paghihintay kay Jesus Christ, kaya naman in-announce niya na magbabalik na siya sa pangingisda. Nasa John 21:3 yan. As usual, dahil siya ang tumatayong leader, kaya sumama sa kanya ang ibang disciples. So nangisda sila all night, pero walang nakuha ni isa. The following morning, inihintay sila ni Jesus sa may shore where he had prepared breakfast for them. At ang main purpose ng breakfast is to restore Peter dahil nga sa ginawa niyang pag-deny kay Jesus Christ ng 3 beses. 3 times din siyang in-address ni Jesus Christ dito ng Simon. Basahin natin sa John 21. Sinong gusto bumasa sa English? Kuya Gab, ikaw na lang. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of Jonah, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." He said to him again a second time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of Jonah, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." So ito ang huling pagkakataon na tinawag siya ni Jesus na Simon. A few weeks later, sa araw ng Pentecost, Peter and the rest of the apostles were filled with the Holy Spirit. Si Peter, the rock, ang tumayo sa harapan ng mga crowds and boldly preached the message of salvation sa mga Jews. Peter's natural abilities needed to be shaped and molded by the experiences of his life para maging kagamit-gamit siya sa kingdom ni God. Experience can be a hard teacher, but it can also be the best teacher. Yung ginawa ni Peter na pag-deny kay Jesus ang nag-alis sa kanyang pagiging arrogant at conceited. Nawala yung masyado niyang pagtitiwala sa kanyang sariling abilities and strength at natutong mag-rely kay God for His strength. The fundamental foundation principle of spiritual leadership is submission
to God and His Word. Lahat ng Kristiyano ay hindi nalalayo kay Peter, okay? Both carnal and spiritual. Dahil nga nasa flesh pa tayo. Minsan lumalabas yung old self niya at pinagbibigyan niya ito. Minsan naman, he functioned in the spirit. Ganon din lahat ng Christians. He was sinful sometimes, but other times he acted the way a righteous man ought to act. Minsan siya si Simon, pero madalas siya ay si Peter, ang leader ng 12. So anong lesson ang makukuha natin dito patungkol sa buhay ni Peter? Katulad din natin si Peter na nagkakasala. Kaya hindi natin siya dapat sambahin dahil tao lang siyang tulad natin na nagkakasala din. Grateful tayo dahil ginamit siya ni Lord. Pero sa Diyos ang papuri at pagsamba at hindi sa mga taong ginamit niya. At isa pang lesson na makukuha natin dito, hindi porket nagkamali ka ay hindi ka na pwedeng maging kagamit-gamit sa Diyos. As long as you are repentant and willing to submit to God, magiging kagamit-gamit ka pa rin sa kingdom ni God. At the end, Peter eventually became the leader Jesus needed him to be. He was the primary figure in the first 12 chapters of the book of Acts. Siya ang nag-initiate sa pag-replace kay Judas with Matthias. Siya din ang nag-preach ng unang sermon in the church history on the day of Pentecost and kept on preaching boldly sa mga religious leaders ng Israel. Sa Sanhedrin, sa harapan ng Sanhedrin. He healed the layman at the temple, dealt with the hypocrisy of Ananias and Sapphira, confronted the false teacher Simon Magus, healed Aidas and raised Dorcas from the dead, and he took the gospel to the Gentiles sa household ni Cornelius. Along the way, Peter suffered persecution and imprisonment. Eventually, nangyari yung pinredict ni Jesus Christ patungkol sa kanyang kamatayan. According to tradition, after being forced to watch his wife's crucifixion, siya din ay napako sa cross na pabaliktad. Bilang pagsunod sa kanyang request, dahil para sa kanya, hindi siya worthy na mamatay katulad ng Lord and Savior niyang si Jesus. Masasum up natin ang naging buhay at ministry ni Peter sa closing words niya sa kanyang last letter. Ang sabi niya, pakibasa, Laika. Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at na tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Now, let's go to Andrew, his brother. Si Andrew ay laging nasa shadow ng kanyang kapatid na si Peter. Pero may katangian si Andrew na magandang tularan natin. Hindi siya nainggit sa natamasang fame ng kanyang kapatid. Though hindi niya masyadong na-enjoy ang maging super close kay Jesus Christ, katulad ng naranasan ng kanyang kapatid na si Peter, ganun din sina John and James, makikita sa mga gospel narratives na kontento na si Andrew to serve quietly in the background. Hindi siya pabibo na tao. Hindi siya inggitero. Kontento na siya na nasa circle siya ng mga apostles ni Christ. Kung titignan natin ang buhay ni Andrew, wala tayong masyadong makikita patungkol sa kanya. Katulad ng kanyang kapatid na si Peter, Andrew was originally from the village of Bethsaida. And then lumipat nga sila sa larger city of Capernaum where they shared the house and operated the fishing business. The brothers were devout Jews, committed to the worship of the true God. Naging followers muna sila ni John the Baptist bago sila tinawag ni Jesus Christ para sumunod sa kanya. Isa sila sa mga Hudyong naghihintay sa pagdating ng ipinangako ng Diyos na Mesaya sa Old Testament. Si Andrew ang unang nakakilala kay Jesus Christ at dinala niya si Peter kay Jesus para makilala nito ang Mesaya. Pero sa huli,
na kontento na siya sa shadow ng kanyang kapatid at nagtrabaho behind the scenes. Maganda na pamarisa na magandang karakter na ito ni Andrew. May mga Kristiyano kasing ayaw na nasa background lang. Ayaw nilang mag-serve kung hindi rin lang sila sa harap or naglilid. Hindi ganun si Andrew. He was more concerned about bringing people to Jesus than about who got the credit. He was not a man pleaser, but a servant of Christ, committed to do the will of God from the heart. And from then on, ito na ang naging pattern of Andrew's life and ministry. In his final appearance in the Gospels sa Book of John, may mga taong mula sa Galilee ang gustong makaharap si Jesus Christ. Unang lumapit ang mga ito kay Philip, and Philip approached Andrew regarding dito. Then sinamahan ni Andrew si Philip na magsabi kay Jesus Christ. Basahin natin. Pakibasa. Kuya Gab? Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, Sir, we wish to see Jesus. Philip went and told Andrew. Andrew and Philip went and told Jesus. So there was no doubt or hesitation in Andrew's mind. When people wanted to see Jesus, he brought them to him. Hindi siya nag-alanganin, okay? Makita natin dito that he was first and foremost a missionary. The passionate commitment of his heart was to bring people to Jesus. Hindi siya mapanghusga. Dahil kahit Hudyo siya, willing siyang i-assist ang mga Gentiles para makalapit ang mga ito sa kanilang Master and Savior na si Jesus. Andrew eventually paid the ultimate price for his devotion to the Lord Jesus Christ. According to tradition, nagalit daw ang provincial governor sa kanya dahil naging follower ni Christ ang asawa nito dahil kay Andrew. So ipinapako niya ito sa X-shape na cross. At kahit nasa ganoon na daw siyang kalagayan, patuloy niyang ipinapangaral ang gospel sa mga passerby as long as nakakapagsalita pa siya. He died as he had lived, bringing people to the Savior. Next apostle life we're going to examine is James. Siya at si John ay anak ni Zebedee na isang may kaya. Kumbaga may kaya yung pamilya nila, okay? Hindi naman ganun kayaman pero may kaya sila ng mga fisherman. Masasabi ko na may kaya dahil kaya niyang mag-hire ng servants para magtrabaho sa kanilang business. Makita yon sa Mark 1:20. So ibig sabihin, nakakaangat sila sa buhay. Maaaring malaki ang stocks na pag-aari nila sa fishing business na kasosyo nila, kung saan kasosyo nila sina Peter and Andrew. James, like Andrew, is overshadowed by his brother John. At katulad ni Andrew, he was humble to accept his role. Silang magkapatid ay tinawag ni Jesus na Sons of Thunder. Base sa kanilang nickname, makikita natin kung anong personality mayroon ang magkapatid na ito. James and his brother were zealous, passionate, and fervent. Itong zeal or devotion nila na ito kay Jesus sometimes, napapakita nila ito in an unrighteous manner. So example, nung ayaw padaanin ng mga Samaritan si Jesus Christ sa kanilang lugar, nagagalit sila. Basahin natin. Pakibasa, Kuya Briggs. Nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, buo na ang kanyang kapasyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang ayon sa Samaria upang ipaganda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil buo na ang kanyang kapasyang pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, gusto ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y lipunin, tulad ng ginawa ni Elias? Ngunit hinirap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito, di upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. So the Jews regarded Samaritans as polluted dahil nag-asawa sila ng mga foreigners.
Kaya ang tingin sa kanila ay unclean race and avoided contact with them whenever possible. Pero dito, dahil nga gusto ni Jesus Christ na dumaan sila, so dito dapat sila dadaan sa village ng Samaria. Kaya lang, ayaw nga silang padaanin nitong mga Samaritans. Matagal na ang awayan ng dalawang grupo na ito. At nung ayaw padaanin ng mga Samaritans si Jesus Christ sa kanilang village, nagalit ang magkapatid na James and John at gusto nilang patayin ang mga ito sa pamagitan ng apoy. Di ba? Napakanila. Ang tag doon, yung mainitan ng ulo, di ba? Kung titignan nyo, talagang mapusok sila. Then, a second incident reveals another side of James and his brother's personality, kung saan nakiusap sila kay Jesus Christ na sila ay uupo sa kaliwa at kanan ni Jesus. So, pakibasa, Kuya Denver. And James and John, the sons of Zebedee, came up to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. And he said to them, What do you mean? What do you want me to do for you? And they said to him, Grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory. So, nung marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid dahil gusto ng mga ito na maging prominent sa lahat ng apostles. Makita yun sa Matthew 20:24. Kaya naman tinuruan sila ni Jesus Christ na maging humble. Sabi dito sa Matthew 20 verses 25 to 28, pakibasa, Kuya Yen. Dahil dito, nilapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Alam ninyo ang mga pinuno ng mga hintil ay tinataas ang kanilang sarili bilang Panginoon sa kanila. Ito ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan, ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat tumiral sa inyo, sa halip. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man ang inyong magnais maging una, ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So nakita natin ng turo sa kanila ni Jesus Christ, okay? So James sought power and prestige. Jesus gave him servanthood. He sought a crown of glory. Jesus gave him a cup of suffering. James was the first of the 12 to die, and the only one whose death is recorded in the New Testament. According to Acts 12 verses 1 to 2, pakibasa, Tihana. About that time, King Herod Agrippa began to persecute some believers in the church. He had the Apostle James, John's brother, killed with a sword. So according to tradition, pinugutan daw siya ng ulo. So gustong mahinto ni Herod ang paglago ng Christianity, kaya naman dinakip niya si James at ipinapatay ito. So itong kilalang son of thunder ay na-mentor at na-mold ni Jesus sa kanyang mga turo. Kaya naman his zeal and ambition were redirected toward God and His kingdom. Like Andrew, James led someone to Christ in his death. According to tradition recorded by the early church historian Eusebius, the man who led James to the judgment seat, seeing him bearing his testimony to the faith and moved by the fact, confessed himself a Christian. Both, therefore, were led away to die. On their way, he entreated James to be forgiven of him. And James, considering a little, replied, Peace be to thee, and kissed him, and then both were beheaded at the same time. So Roman soldier daw ito na naging follower ni Christ dahil sa nakita niyang faithfulness ni James kay Jesus Christ hanggang sa kamatayan nito. Gusto ni Herod na i-renounce ni James ang kanyang faith, na tumalikod siya sa Panginoon. But instead na gawin iyon, ipinagsigawan daw ni James sa lahat na si Jesus ay anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng mundo. At itong Roman soldier na nag-assist kay James papunta sa judgment seat,
Nakita niya ang katapatan nito sa Panginoong Hesus kahit ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kaya ito ay naging follower din ni Jesus Christ and eventually confessed himself as a Christian. Kaya parehas silang pinatay. Though hindi tayo sure kung totoo bang nangyari ito, okay? Pero ito ang sinasabi ng mga historian. The life of James offers convincing testimony that a passionate individual controlled by love can be a powerful instrument in the hands of God. Ngayon, dito naman tayo sa kapatid ni James na si John. So dito tayo kay John magtatapos sa araw na ito, okay? Next Bible study na natin na aralin ng buhay ng ibang apostles. Tulad ng nasabi ko kanina, John and his brother James were sons of Zebedee. Maaaring si John ang nakakabata sa dalawang magkapatid dahil laging nauuna na binabanggit ang pangalan ni James at lagi siya sa tabi ng kanilang master na si Jesus. Sabi dito, the disciple Jesus loved, si John ang tinutukoy dyan, okay, was sitting next to Jesus at the table. Sa kanilang tradisyon, ang pinakabata sa grupo ay laging umuupo sa tabi ng kanilang guro. Kaya maaaring si John din ang pinakabatang apostle. In fact, maaaring si John ang pinaka-close sa ating Savior dahil kilala siya sa description na the disciple whom Jesus loved. Ang nanay nila ay si Salome, isa sa mga babaeng nagbigay ng support sa ministry ni Jesus Christ. Maaring financial support ito. Makita yun sa Luke 8 verses 2 to 3. Si Salome ay kapatid ni Mary na nanay ni Jesus Christ, okay? Kaya magpinsan si Jesus at sina James and John. Sabi dito, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Makita natin sa book ni Mark kung sino ang kapatid na tinutukoy dito na hindi sinulat dito sa sa account ni John, okay? Sabi dito sa Marcos 15:40, naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome. Ito ang kapatid ni Mary na ina ni Jesus na hindi nakasulat sa pangalan ang pangalan sa account ni John, okay? At si Maria na asawa ni Cleopas, na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose. Si Maria Magdalena ay parehas na binanggit sa dalawang accounts na yan. Ganon din si Maria na asawa ni Cleopas. Ang nanay ni Jesus ay hindi binanggit sa account ni Mark, pero binanggit naman ang kapatid niya na si Salome na hindi binanggit sa account ni John. So dito pagka parehas na yan, okay? Yung parang yung sin dyan parehas. Magkaibang perspective lang ang tinitignan nitong mga author. Kaya kung mapapansin nyo, tinitignan natin yung iba-ibang angle ng isinulat ng mga author ng mga gospel, okay? Kasi meron silang iba-ibang perspective. Like for example, kung ako ay nasa harapan mo, so ang nakikita ko sa iyo, yung mukha mo, yung yung lahat ng nasa harap mo. Yung taong nasa likod mo, kapag dinescribe ka, ang i-describe niya yung nakikita niya sa harap mo. Ako naman, ang i-describe ko yung nakikita ko sa harap ko, pero parehas na tao lang ang tinitignan namin. So ganoon din ang pagkakasulat nitong mga gospel na ito, okay? Kaya siguro malakas ang loob ng ina ni John and James, ganun din sina James na lumapit kay Jesus Christ para humingi ng favor dahil kamag-anak nga nila ito. Si John din ang isa sa most known apostles dahil member din siya sa inner circle ni Christ. Follower din siya ni John the Baptist bago niya na-encounter si Jesus Christ. Tulad ng kanyang kapatid na si James, siya ay temperament, kaya sila tinawag na sons of thunder. At katulad ng kanyang kapatid, siya ay aggressive and ambitious. Kaya sinubukan nilang kausapin si Jesus sa pamamagitan ng kanilang ina. Ganon din, nakita natin sila, di ba? Kinausap si Jesus na sana ay makuha ng daw nila yung highest honor and privilege in the kingdom. At yun na yung umupo sa right and left na upuan. Yung sa ni Jesus Christ, okay? Sa magkabilaan niya. So tulad ng ginawa ni Jesus sa ibang apostles,
Jesus molded and shaped John into the man he wanted him to be. John was characterized by courage, ambition, drive, passion, boldness, and a strong devotion to the truth. And people with those qualities are vital to the kingdom of God. Importante yung mga qualities na yun, okay? Pero kung devoted ka sa katotohanan, pero wala ka namang love and compassion for people, nagiging hypocrite ka. Truth without love is indecent brutality. So his deep concern for the truth can be seen in his writings. 46 times niyang ginamit ang salitang truth sa mga sulat niya. Ang pagre-rebuke sa kanila ni Jesus ang nagpabago sa kanyang pag-uugali at nagkaroon ng proper balance of truth and love. Although hindi matatawaran ng kanyang devotion para sa katotohanan, John learned the importance of love at in-emphasize niya ito sa kanyang mga sulat. Kaya tinawag pa siyang Apostle of Love. O di ba? Dahil mas maraming beses niyang ginamit ang salitang love sa mga sulat niya. More than 100 times lang naman. Makita natin na naging compassionate siya through the years na nakasama niya si Jesus Christ. His close proximity to Jesus taught him much about love. Kaya naman, he wrote more about love than any other New Testament author. So nakita nyo yung transformation? Ang temperamental man na ito eventually ay naging loving. He was zealous to the truth, but at the same time, a loving man. Alam na niya ngayon kung paano i-balance ito. Isa siya sa madaming naisulat sa New Testament. The Gospel of John, 1st, 2nd, and 3rd John, and the Book of Revelation. At yung bold na pagpipreach ni John patungkol sa katotohanan ang nag-lead sa kanyang pagka-exile sa rocky barren island of Patmos sa may Asia Minor under Domitian. Ang sabi nila, inaresto daw si John sa Ephesus at balak nila itong patayin by throwing him in a huge basin of boiling oil. However, according to the tradition, si John ay milagrong hindi namatay sa ginawa nilang iyon. Kaya ang ginawa ng mga authorities, ipinadala siya sa island sa Patmos para magsilbing sentensya sa kanya at doon nagtrabaho siya bilang slave. Ang Patmos ay isang barren at volcanic island sa Aegean Sea. Dito dinadala ang mga vilest criminals. Common Roman punishment yung ipapatapon ng isang criminal sa isang island. Dahil itinapon si Apostle John dito sa secluded island na ito, ibig sabihin lahat ng properties, possessions, at civil rights niya ay nawala sa kanya. Since si Apostle John ang remaining apostle, kaya naman sa time na ito, he was the most hated Christian because he was the leader of the Christians. Kaya severe na maituturing ang kanyang krimen, kaya siya ipinatapon sa island. Itinuturing na isang kriminal si Apostle John dahil member daw siya ng isang illegal religious sect. Dahil itinuturing na illegal sect ang Kristyanismo sa time na ito. And take note, hindi siya itinapon dito para lang umupo-upo, kundi para magtrabaho sa quarries, sa minahan, to dig out and cut out rock. Ang sabi ng historian na si Sir William Ramsay, John's banishment would be preceded by scourging, marked by perpetual chains, scanty clothing, insufficient food, sleep on bare ground, a dark prison cave, and work under the lash of a whip. May tuturing na forced labor itong ginagawa sa kanila dito. Laging may nakabantay sa kanila at sila ay naka-chain, okay? Kulang ang kanilang pagkain, damit, at sa madilim na kuweba sila natutulog nang walang kahit anong sapin sa lupa. Hinahagupit sila sa bawat mali nila or kung makita nila na sila ay babagal-bagal or tatamad-tamad. Take note, nasa 90 years old na si Apostle John dito. And yet, ine-endure pa rin niya ang hirap at pasakit para sa gospel. Ang tanging krimen na ginawa ni John ay ang maging faithful sa salita ng Diyos at ang mag-witness para kay Jesus Christ. By this time, si Apostle John na lang ang natira sa mga original apostles. Dito sa island sa Patmos siya nakatanggap ng vision mula sa Diyos kaya naisulat niya ang Book of Revelation. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya kaagad namatay dahil may ipapagawa pa
ang Panginoon sa kanya. Noong mamatay na si Domitian, inallowed si John na makabalik sa Ephesus, where he governed the churches in Asia until his death at about AD 100. At ang sabi ng kanyang disciple na si Polycarp, ang bishop ng Smyrna, kahit sa huling araw ng buhay ni John, hindi nawala ang zeal niya sa truth, and also he never ceased to emphasize the importance of love. Noong malapit na siyang mamatay, the apostle became so weak, kaya hindi na siya makapag-preach at binubuhat na lang daw siya papunta sa church. At ayon sa 4th century church father na si Jerome, lagi niyang pinapayuhan ng mga mananampalataya doon na sila ay magmahalan. Noong tanungin siya bakit laging yun ang sinasabi niya, ang sagot daw niya, it is the Lord's command. And if only this be done, it is enough. Anong ibig sabihin niyan? Kung ito lang, kung yung mahalin niyo lang ang kapwa niyo, yun lang ang magawa niyo, tama na yun. Kahit hindi niyo na magawa ang lahat. Bakit? Kasi magsisimula lahat yan sa pag-ibig. Kung may pag-ibig ka, hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo. Kaya lahat yan nagsisimula sa pag-ibig. Kaya nga, di ba, love fulfill the law, ang sinasabi ng Bible. Yun ang ibig niya sabihin dito. Ayon sa sulat ni Irenaeus na Against Heresies, John lived until the time of the Emperor Trajan. Siya ang pinakahuling apostle na namatay. Si John lang ang namatay by natural death, okay? Sa katandaan. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya nahirapan. Nasabi ko kanina kung paanong tinry din siyang patayin sa pamamagitan ng kumukulong mantika. Yun nga lamang, hindi pa niya time, kaya nakaligtas siya doon. At nakita naman natin kung gaano kahirap ang naging buhay niya sa barren island ng Patmos. So makita natin sa buhay ng 4 na apostles ni Christ ang kanilang unwavering faith and courage when they faced persecution. Dahil sa laki ng pag-ibig nila sa kanilang Lord and Savior who died on the cross for their sins, kaya every time na sinasabi ng iba na hindi totoong Christianity bukod sa ginawa ni Christ sa cross, alam niyo kung anong binabalikan ko? Binabalikan ko ay ang naging buhay at sakripisyo ng mga taong nakasalamuhan ni Jesus, ang kanyang mga apostol at mga alagad. Bakit tiniis nilang lahat ito? Kung hindi naman pala ito totoo, di ba? Dahil alam nila, temporary lang ang hirap na dadanasin nila dito sa lupa. Eternal life naman ang kapalit nito na nagmumula sa kanilang Savior na si Jesus. Isa pang makikita natin sa buhay ng 4 na apostles, ganun na din dun sa remaining apostles, okay? Except kay Judas, the traitor, ay yung kapangyarihan ni Jesus na mag-transform ng buhay ng isang tao. Walang naka-encounter kay Jesus Christ na hindi na bago ang buhay. Walang taong tinanggap ang gospel of salvation ni Jesus na hindi na bago ang buhay. Ang tanong ko ngayon sa inyo, what does the gospel mean to you? Ano ang pagkakaunawa niyo sa gospel ni Christ? Naunawaan niyo ba ang ibig sabihin nito? Paano niyo ito i-explain sa iba? So, sinong gustong sumagot? Maganda kung isa-isa sa inyo ay sasagutin ito, no? Kung paano niyo naunawaan yung gospel. Joe, pwede mo rin kayan kasi question kayo na hindi. Pati labisang makarecord. Sige, ate.